How are we doing mga kaibigan? Kamusta po kayo? Tayo may pag-uusapan po ulit dito na tungkol naman po dito sa mga inconsistencies, mga alam niyo yun, hindi tugmang mga sinasabi nitong mag-ama. Ha? Hindi tugma mga sinasabi nila mga kaibigan, lalo na nga itong bagong banggit ni Sara Duterte ha. Tungkol sa, alam mo yun, kung saan nila kinukuha yung paggastos ha. At i-connect po natin kay Duterte kung tama ba, kung sila ba yan nagko-coincide ha. At atin po muna panoorin ng video at atin pong bibigyan ng opinion. Tanong kanina kung paano daw yung gastusin namin ng magkakapatid dito dahil palitan kami sa pagpunta dito at pagbisita kay Pangulong Duterte. At nasabi ko kanina, sabi ko si Arilat naman merong mga negosyo. May mga negosyo pala sila mga kaibigan ha. May mga negosyo, binanggit ni Sara ha? Established way, several decades na siguro yung negosyo niya. At ako naman may trabaho, may other income din ako. Yung mga kapatid ko may mga trabaho din, may mga sweldo. At I'm sure meron din silang other income. Other income. Napakasarap pakinggan mga kaibigan, may other income. Buti na lang sila, mayroon silang other income. Ako single income lang ako. Sila may other income. Ang arrangement namin ay KKB o kanya-kanyang bayad. Hindi namin napapag-usapan. Hindi rin kami naghihingian ng pera. Napag-usapan namin na hindi tumanggap ng donasyon at ayun, hindi tumanggap ng donasyon. Hindi humingi ng tulong. Ayun, tama lang na hindi kayo humiling ng tulong. Kasi pagka humiling kayo ng tulong, mas lalong magiging parang mas lalong bang parang magiging kaduda-duda yung sobrang parang pagpapababa nyo sa sarili nyo naman. Diba? Kasi ganito yung sitwasyon, pagka kayo humihingi ng tulong, alam mo yun, yung sobra na naman yung paawa effect. Diba? Alam naman ng tao na kayo yung mapera eh. Diba? Hindi baga kailangan gawin yung hihingi kayo ng donasyon o mananawagan kayo, diba? Magpa-fundraising kayo. Hindi maganda para sa, alam mo yun, sa status ninyong Duterte. Mas lalong mapapapangit ang kaso ni Tatay Digo pagka kayo'y nanghingi. Tama yan. Kasi lalabas na OA, di ba? OA na masyadong ginagawa niyo diyan sa Hague, di ba? Kung magpa-fundraising, alam mo 'yon. Tama lang na huwag kayong mag-donate o walang mag-donate sa inyo, humiling kayo ng donation. Tama lang 'yon. Kasi lalong alam mo 'yon sa mga kritiko ninyo, lalabas 'yon as negative. Di ba? As negative 'yon na parang ibinabaling nyo sa pagiging mahirap nyo ngayon yung attention, di ba? Which is hindi naman totoo talaga. Kung kailangan man na mag-dispose ng mga kagamitan para masuportahan yung mga pangangailangan sa pera ay yun ang gagawin namin. Because kung napapansin nyo, yan yung natutunan namin sa tatay namin. Ayun. Natutunan daw sa tatay nila. And then, titingnan natin kung katulad ba ng ginawa ni Digong yung sinabi ni Sara. Kasi sa napapansin ko hindi naman siguro kuripot si Digong. Hindi naman siya kuripot. Palihim lang talaga dumiskarte. Pailalim yung diskarte niya ng pamimera. At yan din yung discussion namin kanina. Yan. Kaya hindi ako nagbibiro. Naglaki ako sa gobyerno. Empleyado lang. Ayun, empleyado lang daw siya mga kaibigan ha. Prosecutor hanggang presidente. Yun. Sweldo lang ako. Sweldo lang. From prosecutor to presidente, sweldo lang siya. Kaya kung magpunta ako dito magpamasahe, big deal na yan sa akin. Nako.
pamasahan sa eroplano, hirap na hirap siya makaproduce. Idabalik yung back and forth. Nako. Gastos yan. Nah. Noon kasi, charge mo sa gobyerno. Ngayon ko, saan ko i-charge? Sa asawa ko. Mumurahin pa ako niyan. Wala ka nang iniintrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa maghingi sa akin? Kaya hindi ako nagpapatawa. Kaya sabi ko kanina, gusto ninyo, ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. Ayan. So talagang gusto niya manatili na lang muna doon sa kanyang pwesto ngayon at ibuhos sa kanyang tanong at wala nga siyang pambili ng plane ticket. 24 oras tayo hanggang bukas. Ayan. Kasi mahirap magbiyahe dito. Maggastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo nung pag-retire ko. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay. Ngayon, 73 ako. Kung paabutin ako ng Diyos ng 95, saan ako maghanap ng panggastos? Ayo. O di ba mayroon namang malasakit si Bongo? Di ba? Sagot ni Bongo yun. Wala kang po problema ng President Duterte. Ikaw naman. Alagang-alaga ka ni Bongo. Si Bongo, bilyonaryo, sabi mo baliwala doon kaya si Bongo ang parang ano bang tawag doon second level na anak mo na? Ikaw ay tinuring ni Bongo na tatay? Aba, pinababayaan na ni Bongo yung kanyang pamilya. Nako, malabo kang mapabayaan ni tatay, ni Bongo. Sagot ni Bongo ang financial mo, Tatay Digong. Maghingi pa ako sa mga anak ko na puro hirap rin. Ayo. May negosyo si Sarah pero hirap din Kita niyo mga kaibigan Kitang-kita niyo yung salawahan na yan Yang hindi nagkakatugma-tugmang sinasabi ni Digong. Wala ba nung anak na milyonaryo? Ayun. Kaya pala napapabilita yung mga 7-Eleven dyan sa Davao ay sa kanino? Sa mga Duterte. Magtanong kayo sa Davao. Dito talaga magaling mga kaibigan si Duterte yung paglilihis ba. Pag may tinatapik sa kanya, ililihis niya agad. At hindi naman siya pinapansin ng mga kalaban niya. Tulad nung sinasabi nung kausap siya ni Congressman Acop. Si Congressman Acop, ano na lang mga kaibigan, nakangisi lang siya. Pero alam niya na nagsisinungaling si Duterte doon sa usapan nila. Alam ni Congressman Acop na nagsisinungaling si Duterte. Nakangisi lang siyang gano'n, no? Hindi lang niya pinapatulan ng alam mo yun, didebatihin niya, di ba? Ano lang talagang, sige magsalita ka lang at alam naman namin na nagsisinungaling ka. Yung mga bahay namin, bahay nga, pero sabihin mo maluho, mansyon. Ayan. Mamaya papaliwanag natin kung bakit hindi nalabas yung mga ari-arian nyo. Tignan yung masakyan namin. Hindi ako yumaman. Ayan. Wala akong nakuha. Pobre pa rin ako. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa bahay ko. Wala kayong nakita na bagong kotse, wala kayo na. Kita mo ito, katagal na itong panalangin ng apo ko. Tok may sulong ito. Kasi ayaw ko rin na gumastos yung mahirap rin yung hindi naman hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay ng Pero sabi niya, pinagmamalaki niya tatay niya gobernador na siya, 'di ba? Napamanahan ng milyon-milyon tapos siya ay pobre pa rin, hindi siya swerte, pambira. 'Di ba?
40 million ang pera mo, hindi ka swerte ba? Sana all. Pamilya ko. Pati yung mga anak ko, financially, hindi na pretty hard up, but we cannot afford the extra things in life. Yeah. Kung hindi ako mapasok, hindi talaga ito makakita ng Disneyland itong Wow. daughter ko. Tagal niyang hinihingi yan sa tatay pati nanay, sabi lang bukas. At tanong-tanong ako, prangka-prangka, hindi naman sabihin daw na wala silang pera, meron, pero it's not the right time to be spending. So, para sa akin mga kaibigan, na opinion ko lang, si Duterte ay isang serial liar. So, maniwala ako kasi kayong taga Davao, kilala naman ninyo kami, ako mismo. I demand that kind of, kasi probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Every time that I am summoned there, it's a expense. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Hotel, pati aeroplano. Ngayon kung magsige tayo dito pa, ganon, mamuluwi ako. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? I am living on my retirement pay. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa Davao. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Wala akong outside source except my retirement pay. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Ngayon, kung ganito tayo palagi, mamamlubi talaga ako. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? So, mabuti pa, diretso tayo until kingdom come, until this committee will come to a logical and right decision. Hindi pwede yung magpatawag ng kayo ng ano-ano tapos anong oras. Expensive yan eh. Do you think I cannot accumulate even 5? So yun, kitang-kita nyo mga kaibigan na talagang sinasabi ng mag-ama na to ay kontrahan po mga kaibigan. Kasi alam nyo, yung taktika nga po nila, ang pamamaraan kasi nila ng pagdepensa sa mga kritisismo sa kanila, yung bang yung plausible deniability, diba? Taktika po nila kasi ito mga kaibigan ito yung isang parang official na paraan ni Duterte sa pagpapalusot, diba? Sa pagsasabing wala siyang alam o involvement sa isang bagay kahit mismo alam naman po natin na may kinalaman siya mga kaibigan. Halimbawa, dun sa kanyang mga sinasabing wala akong milyon, di ba? Pensyon lang ang inaasahan ko, di ba? Hindi ako corrupt. Yan yung malimit gamitin ni Duterte mga kaibigan, di ba? Pero ginagamit lang po niya yan mga kaibigan para iwasan yung pananagutan. Diba? Habang sinasabi niya na isang technicality na posibleng totoo. Diba? Kasi nga po, sa pangalan niya ang yaman. Wala pala sa pangalan niya yung yaman, kundi nasa ibang tao mga kaibigan. Nasa dami account. Diba? Nasa dami na kaibigan. Doon nakapangalan yung mga yun mga kaibigan. Kaya ito'y parang ito'y parang isang pagpapalusot lang mga kaibigan. Hindi siya yan na tawag dito. Hindi siya yan parang ganun dapat kabilis nating paniwalaan, di ba? Yung kanya kasing image noon pa, yung kanyang nabuong imahe. Parang ano bang tawag doon? Naukit yung kanyang ganong karakter na parang ordinaryong tao lang, 'di ba? Na mahirap, simple, 'di ba? Sabi niya probinsyano. 'Di ba? Yan ay pangkuha lang po ng simpatya.
Diba? Para iwas sa investigasyon, iwas na ma-scrutinize yung kanyang lifestyle at yung kanyang yaman, di ba? Kasi yan po ang yan yung parang alam mo yun na inilagay nga niya sa sarili niya. Yun yung ginawa niya nga karakter niya. Di ba? Parang siya, makamasa. Yun yung inilagay niya mga kaibigan eh. Yun yung parang idinamit niya sa sarili niya, di ba? Ginagamit niyang linya yan. Yung probinsyano lang ako, wala akong pambayad sa eroplano, di ba? Huwag niyo akong i-compare diyan sa mga mayayaman, ha? Kasi mga kaibigan, yan ay nakakatulong po, diba? Na mailigaw yung mailigaw yung ating mga, alam mo yun, yung ating mga pagdududa. Di ba? Para maitanong natin, nasan ba yung assets niya mga yan? Nasan ba yung pera? Diba? Pagka ganun ang image mo, ay di talagang hindi ka nga masyadong alam mo yun, mauusisa pagdududahan ng tao. Diba? Strategic din yan eh. Magsasabi siya ng parang kalhating totoo. Magsasabi siya ng parang kalhating biro, kalhating malabo. Ay mga kaibigan, napakahirap i-fact check niyang ganyan. Diba? Ang galing ni Duterte mga kaibigan, di ba? Pagka ganyan-ganyan yung sinasabi niya, ay hindi po siya maipapako na siya ay parang, alam mo ang tawag dito, na siya ay guilty. Di ba? Hindi agad siya maipapako kasi nga salawahan yung kanyang pinagsasasabi. Di ba? Kalahati totoo, kalahati hindi totoo. Di ba? Malabo yung isang paliwanag, malinaw yung isang paliwanag. So, sadya po niyang ginaganyan. Binibigyan tayo ng kalituhan, di ba? Hindi siya corrupt. Yung anak ko ay may negosyo lang yata, hindi ko alam yon. Talaga pong nilalabuan niya ang sagot. Di ba? Parang tayo yung nakabitin, di ba? Tayo yung wala tayong direktang alam mo yun, makuha sa kanyang mga katauhan niya, yung mga yaman sa likod niya. Wala tayong kasing mapagbasihang konkreto. At yan nga yung paraan niya mga kaibigan. Lituhin tayo. Diba? Ginagaslight din tayo. Diba? Parang pinaparamdam sa atin na sila ang mali, sila ang tama. Diba? Yung ganyang mga inconsistencies nga mga kaibigan ayan ay parang pinararamdam sa atin na kulang ang ebidensya natin, di ba? Na kulang ang ebidensya natin. Ganyan lang po, talagang ganyan yung mga paraan nila. Magaling mga kaibigan, eksperto talaga po sila. Napaka-eksperto sa mga paglilihis, di ba? Idinidirect sa iba yung batikos, inililipat yung usapan, di ba? Ibang issue, ibang focus. Naku, wala yan. Talaga na mga ginagamit yung emotional appeal. Yung appeal para takasan po yung tanong natin. Diba? Tanong natin sa salin, tanong natin sa kanilang mga tagong yaman. Diba? Talagang magaling mga kaibigan na kayo humahanga sa style ni Duterte. Ang problema lang po talaga ay diba? Hindi na nga lang niya talaga nalusutan yung mga biktima ng kanyang war on drugs. Wala naman po naghahabol sa kanyang yaman. Kasi nga mahirap hanapin. 'Di ba? Sa mga sinasadya niyang mga pagpapaliwanag, talagang mahirap hanapin sa salin niya. Nako, napakahirap pong hanapin mga kaibigan. Napakahirap pruwebahan yung ganong mga kanyang pinagsasasabi. Sasabihin niya, Yugi, pumunta ka na sa Central Bank. Ikaw, ombudsman, bahala ka sa buhay mo. Hanapin mo yung bank records ko dyan. Yun naman pala. Yun naman pala, tatanggalin din niya yung ombudsman. Di ba mga kaibigan? Kaya ang tawag dyan, isa pang tawag dyan, parang, anong tawag dito? Yung false equivalence. Di ba? Ikinukumpara yung sarili niya. Kinukumpara yun sa sarili niya sa parang mas makapangyarihan at mas malakas na politiko. Diba? Mas mayaman sila. Diba? Ako hindi. Kahit hindi po ito, hindi po ito talaga mga kaibigan, pinapawalang bisa niya o talagang
itinatanggi niya yung sarili niyang yaman. Palusot din yan mga kaibigan. Iibahin niya yung issue, ibabaling sa iba. Diba? Halimbawa, tingnan nyo ito, sample talaga to, diba? Nung magpipirmahan sila ng waiver. Nung magpipirma sila ng waiver ni Trillanes, anong sabi ni Congressman J.J. Suarez? Sige po, Mr. President, gagawa na po ako ngayon ng waiver. Ano yung kanyang naging tawag dito, hiling, ha? Aba, teka, pagka gagawa ako ng natin yan, lahat kayo. Yun yung false equivalence mga kaibigan. Diba? Kinukumpara niya yung sarili nga po niya sa mas mayamang politiko. Tapos sasabihin niya, mas mayaman naman yung mga yan eh. Ako hindi ako mayaman, di ba? Pagka ganyan, di buksan na natin lahat ng sali natin. Magpirmahan tayo. Yun mga kaibigan. Binabali nga yung issue sa iba. Nung sabi niya, magpipirma, sige ngayon pipirma ako ng waiver. Di gagawa nga sana ng waiver ang Congress. Hindi naman niya pinirmahan at gusto niya magbibigti silang dalawa ni Trillanes. Di ba nakikita niyo mga kaibigan ng palusot? Di ba? At pagka ganyan na ang drama niya, nagawa na niya yung kanyang lahat ng script, ay pabiktima po ang labas niya mga kaibigan. Pa-victim effect, paawa effect. Diba? Magiging ngayon siyang anong tawag dito? Parang siya yung binubuli. Para siya yung underdog. Doon sa mga pag-usap, doon sa mga pagtatanong, ay nako. Pinahiya mo siya, pinahirapan mo siya, minaliit mo siya. Yun yung lalabas na victim effect. Diba? Sunod-sunod yun mga kaibigan. Naisip ko na yun eh. Simple-simple lang yung pamamaraan niya mga kaibigan. Diba? Simple-simple lang yung magpapapicture siya ng nakakulambo, nakachinela sa ba. Alam mo yung pa-optics lang yan. Pa-optics lang yan mga kaibigan. Hindi totoo yun. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, itong si Duterte basang-basa na po ang kanyang mga style. Kaya ito namang mga DDS ay napakahirap pa rin papaliwanagan. Diba? Mahirap ako, umaasa lang ako sa pensyon. Alam ba yun, biro ba yun? Hindi yata po totoo yun mga kaibigan, di ba? Pobre siya, pero yung security ni Sara, 400 plus. Diba? Yung mga abogadong umaaligid sa kanya, saan siya kukuha ng pambayad yan kung siya'y pobre? Saan kukuha ng pambayad kung siya'y pobre? Hindi siya lalapitan ng mga yan kung siya'y pobre. Diba? Napakalabo mga kaibigan, napakalabo. Talagang masasabi ko nga ay halimbawa, yung kanilang hindi pagpapakita ng yaman mga kaibigan yan po ay meron ding strategy. Kumbaga strategy din nila. Bakit strategy din nila mga kaibigan? Ganito kasi yan ito po kasi yan mga kaibigan. Ito yan. At atin titingnan na yan ay kanilang pamamaraan. Na sila ay hindi maglalabas ng kahit anong yaman, di ba? Ito tulad dito sinasabi dito, Duterte says he inherited millions disputing unexplained wealth allegation. Ngayon syempre naka-inherit siya ng milyon, di ba? Ngayon ganito po paraan nila diyan, di ba? Meron diyang para hindi talaga mabungkal yung kanilang mga ari-arian. At alam na alam ito ni Duterte. Ang galing niya dito mga kaibigan. Ito yung ginagawa nila. Although ito ay payo ng isang president ng ibang bansa. Pero ito po yung ginagawa nila mga kaibigan. Ito, don't flaunt your wealth on social media. Jokowi tells government officials. Ano yan? Huwag mo ipagyayabang yung ari-arian mo. Alam ni Duterte yan mga kaibigan na huwag kang magpapakita ng kahit anong yaman. Singsing o alahas
o yung mga branded na ano, wag kayong magpapakita niyan. Napakagaling ni Duterte mga kaibigan. Yung lahat ng pasikot-sikot ng pamamaraan, ng pag-iwas. Naku mga kaibigan, sabi ko nga, tama yung sabi ni Miriam Defensor Santiago na itong si Duterte ay malalim. Malalim po yan mga kaibigan. Yung mga pamamaraan niya, nasa utak lang niya mga kaibigan. Napapaikot niya yung mga tao. Diba? Nabibilog niya yung ulo. Diba? Nabibilog niya sa paanong paraan. Halimbawa, nautusan niya yung mga pulis. Kasi, bakit? Pinataas niya ang sweldo eh. Mga militar, pinataas niya ang sweldo. Nauutusan niya yun sa pamamaraang ganun. Diba? Nakukuha niya yung sabihin natin yung tiwala dahil nagkabenepisyo sa kanya eh. May utang na loob sa kanya ngayon. Ganyan po mga kaibigan na pamamaraan ni Duterte. Ngayon, do sa yaman nga niya, do sa yaman, hindi siya nagpapakita niyan. Hindi tulad nung halimbawa, kung bubungkalin itong issue ni Duterte mga kaibigan. Katulad nung kay Erap. Diba? Paano ba nabuking yung kay Erap? Nabuking pala sa Erap mga kaibigan. Billion din ang nakuha pala ni Erap. Diba? Billion din. May mga 60 plus yatang corporation yun. 60 plus na corporation. Tapos may yung bawat korporasyon, alam mo yun, nandun sa anak niya, nandun sa mga naging asawa niya, nakapangalan. At malaki yung pondo ng mga korporasyon. Diba? Nakabili ng mga lupa na nakapangalan sa dami. So, ganun yung nakita kay Erap mga kaibigan. So, dito kay Duterte, hindi natin alam. Kasi wala nga kasi nga nagsisiyasat mga kaibigan. At magaling yung kanyang sabihin natin na ayoko sabihin pagtatago, pero alam mo yun, yung paraan niya magaling. Diba? Hindi nga maano siya ng mga, ewan ko kung nababayaran niya yung mga journalist, diba? At baka diba? Kasi nga si Erap nahuli siya sabagay si Erap, walang lalim kasi si Erap walang lalim. Si Duterte kasi may lalim. Nakakaya niyang maitago mga kaibigan. Nakakaya niyang ikubli yung dapat na maikubli niya. Kasi talagang siya makukulong mga kaibigan pagka mapapagaya talaga kay Erap. So, yung kanyang halimbawa, kung mabubuksan yung kanyang mga dummy accounts, ay doon po mapapatunayan mga kaibigan. Kaya lang hindi niya pabubuksan hindi po niya yung pabubuksan mga kaibigan. Napakalabo po na pabuksan yung kanyang bank account. Kasi katulad nung kay Corona na meron siyang dollar account na magkaano yun, hindi niya naipaliwanag ng ayos. Malamang do sa bank account si Duterte, bilyon sabihin natin 10 milyon, mahihirapan po sila magpaliwanag doon. Yun yung kinatatakot ni Duterte. Mahihirapan siyang ipaliwanag yun kung saan niya kinuha yun. Siyempre, i-match yun do sa sweldo niya as government official. At sinasabi niya wala siyang negosyo. Pamana lang sa kanya ng magulang niya yung 40 million at paglalampas dun inyo na. Sabi niya gano'n, di ba? Ayaw naman niyang pabuksan para talagang magkaharapan, magkasampalan ng totoo, ng katotohanan, sampalan ng katotohanan mga kaibigan. Ayaw niyang pabuksan. At sigurado nga kasi ayaw pabuksan, may hindi sila may papaliwanag doon. Yun lang naman yun. Hindi nila may papaliwanag yung pera doon kaya ayaw buksan. Di ba? At kung talaga nalagay siya sa totoo, madali yun na ako may-ari ng pera at legal yung ay pabubuksan ko talaga yun. Diba? Ay malamang mayroon din sigurado sila mga, alam mo yun, mga dami accounts, diba? Mga dami corporations, diba? Nakapangalan sa iba, bibili nila yung ari-arian sa ilalim ng pangalan ng ibang tao. So, ganyan po yung nangyari kay Erap mga kaibigan Sa mga kaibigan, sa mga karelasyon po nakapangalan yung kumpanya at yung mga bank accounts. Diba?
papalabasin nila yung pera sa ibang bansa. Ayun. Yung offshore, di ba? Yung offshore nila yung pera. O, gagawa sila ng money laundering. Di ba? So, ganyan mga kaibigan ng parang, tsaka pala, naalala ko yung di ba? Sasabihin ni Sarah, meron siyang ibang income. Di ba? Kung totoo man, halimbawa, kung totoo man yung mga ghost projects noon, yung kay Sarah na ghost employees, at yung mga sa DepEd na mga allegation, si Sarah mahilig sa mga ghost eh. Ang laking pera din yan, di ba? Yung payroll, ang laking pera po niya mga kaibigan. Di ba? Doon sa report parang nagamit nga ni Sara Duterte for personal yung pera niya doon sa ghost employees ng Davao. Di ba? Kaya hindi natin masabi mga kaibigan kasi wala nagre-research. Mahirap hanapan ng alam mo yun, ebidensya. Mabuti nga siguro si Senator Trillanes nakakuha ng tidbits ng ebidensya. Kaya pasalamat din tayo kay Senator Antonio Trillanes at alam mo yun, kung sino man yung nabayaran niya doon para makuha yung pera, yung bank account. Di ba? Kaya mga kaibigan, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa panonood at tayo'y nag-opinionan lang. Diba? Hindi naman tayo nagko-conspiracy theory. Sa akin nga lang talaga, kung talagang walang mga tinatagong yaman, pakita yung bank account. Para malamang lalong totoo ang sinasabi niya na siya ay pobre, hindi makabili ng kubo, hindi makabili ng bagong sasakyan, hindi maipunta yung anak sa Disneyland. Diba? Walang pambayad sa hotel, walang pambayad sa pagkain, hirap na hirap sa plane ticket. Yan, mapapatunayan lahat yan mga kaibigan pag nabuksan yung bank account niya. Kailangan, nandun na sa tagpong bubuksan Nandun na sa tagpong bubuksan. Yung problema nga umayaw. Kala ko magkakabukasan na talaga dun hindi pala. Ikot ang pit niya pagka naririnig ang kanyang bank account. Hindi mapakala si Duterte mga kaibigan pag yung bank account na niya ang pinag-uusapan. So malamang marami talagang pera yon marami talagang pera. So hanggang dito lang mga kaibigan, short vlog lang at alam mo nakakasawa na rin ng kung ano-anong news ang dumadating na alam mo yun na nakaka-stress din manood ng balita. Lalo na nga usong-uso ngayon Usong-uso na sa Facebook puro suntukan, nababanggang motor. Diba? Suntukan ng mga motorista. Ano ba namang klaseng pinauuso yan? Mas gusto ko pa mauso ulit ang brick game. Mas gusto ko brick game ang mauso kaysa sa suntukan na napapanood sa Facebook. Pambihira naman. Talaga naman. Diba, wag naman masyadong mainitin ang ulo natin. Kung tayo natabig, tawanan na lang natin. Natabig lang maliban lang doon sa nabunggo. Abulin natin pag tayo binunggo. Yung natabig lang ng konti, magsusuntukan na agad. Hindi po ganyan ang gobyerno natin. Hindi ganyan ang pinopromote ng gobyerno natin mga kaibigan. Tatandaan nyo. Hindi ganyang violence ang pinopromote ni BBM mga kaibigan. Nadala lang yan doon sa dating administrasyon, di ba? Yung si Duterte, papaki-fuck you. Di ba? Papinger-pinger. Namana ng mga bata ngayon yan. Namana ng mga kabataan ngayon. Na matigas ang ulo ng presidente. Walang hiya yung presidente. Kaya ganyan ang asta ng mga teenager ngayon. Di ba? Ganyan yung nakikita ng mga tao. Mga murahan ng murahan. Kunting masage, mura. Yeah. Kasi nga ganun yung dati nating presidente. Nag-spill over. Nag-spill over yung karakter niya noon sa mga tao ngayon. Daladala nila yun. Kasi kung BBM ka, hindi ka magagalitin. Hindi ako magagalitin mga kaibigan Di ba? Yung mga taong naniniwala siguro kay Duterte, yan yung mga yun. Maiinitin ang ulo. Alamura. Diba? Akala mo entitled na sila lang yung pwedeng tumakbo sa kalsada. Diba? Sila naman yung mali.
Di ba? Suntukan ng suntukan mga motorista. Ano ba naman kayo mga delivery rider? Maawa rin kayo sa sarili nyo. Kumbaga, kayo na nga lang iisa yung inyong field, ang gulo-gulo pa ninyo. Yan na lang nang yan na nakikita sa social media eh. Diba? Sabi ko nga, mas maganda pa mauso ulit ang brick game. So hanggang dito lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood at alam nyo na talaga na ang bansa natin ay matraffic na, napakarami ng tao, di ba? Magulo na, hindi magulo na marami nang sasaksakan, magulo siya na alam mo yun, magulo siya dahil sa mga maiinit na ulo ng tao. Diba? Wala naman nag-aaway dahil walang dahilan eh. Kumbaga maiinit lang ang ulo ng tao. Yun lang ang pinagsisimulan ng away. Pero yung mga pulis na nagmamaltreatment ng civilian, wala namang ganun. Diba? Walang ganun. Talaga lang maiinit ang ulo ng tao at alam mo yun, dahil nga siguro hapit sila sa hanap buhay, kaya talagang ganun. Diba? Pasensyahan lagi mga kaibigan. Pasensyahan sa mga nakakapanood mo nito. Pasensyahan kayo mga kaibigan. Huwag na ninyong palakihin ang gulo na parang magkakabasagan pa kayo ng muka, magkakasakitan pa, magkakabalian. Pagpatawaran na lang agad, yun na lang isipin natin. Diba? Yun na lang isipin, patawaran. Kung kailangan may bayaran, di bayaran. Tapos ang usap. Maging magkaibigan kayo. So hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po ulit. Lagi po sana kayo nasa mabuting kalagayan at lagi ko yung pagparain po ng ating Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po.